Good morning. Pag-usapan natin sa episode na to yung benefits ng pagkakaroon ng smart watch. Konting background lang. Bibili ko lang nito. Huawei Watch Fit SE Special Edition. 2 months ago, nagkaroon ako ng work nung campaign period kay Vice Mayor Camille Lopez. So nung campaign period, ako yung kinuha nilang photographer. And sarap sana mabilang nung steps pag nagha-house to house. Kasi malalayo talaga. Grabe, laki pala ng lipa. So nag-a-average ako ng 20 to 25,000 steps a day nung campaign period. Hingal agad ako. Kararating ko nga lang pala ng Comrade Fitness. Nagbike ako papunta dito. Meron na agad akong 67 calories. Natripan ko siya, then nag-research tayo kung anong pwede kong bilhin na medyo mura. Kasi yung gusto ko lang naman talaga na mga details, very basic lang. Okay na ako sa step count, sa calories na naburn sa isang araw. Something na may GPS para pag nagbabike, pag may mga long ride o kaya pag natakbo. Yon, kaya ako siya nabili. Itong smartwatch. Halos lahat dito marami. Actually dito ko nakuha yung idea sa Comrade. Halos lahat ng mga malalakas. Lahat ng malalakas may smartwatch. Mga naka Garmin. Pampalakas ata yun. Plus plus 50 points sa strength at saka sa endurance. Pero yun nga, maganda kasi nag-gamify at the same time naka-quantify yung progress natin sa fitness, sa health. So nakikita mo yung points, nagkakaroon ng point system kesa base ka lang sa pagod. Interviewin ko kayo. Anong paborito mong stats sa mo? Sa Garmin. Anong paborito mong stat? Heart rate. Yung workout. Paano workout? Ito. Kung Reddit, workout? Ito yung workout. Madidetect mo yung calories, yung heart rate mo. After na work, yung kumbaga yung during. During workout. Hindi, dito sa relo mo. Wala, hindi ko alam. Siguro pag running, heart rate, dun ako nag-face. Yung zone takbo na. Yeah. Tandaan nyo, sino si Juan? Lower. 2. Bike. 3. Bike. 4. Walang 4. 5. Bike. 6. Bike. I'm sorry. Gusto niya yung Sir Sid bike kaso ang napili ko row. Pero gusto ko yung row. Okay. One set of movement done. Ito maganda kapag merong smart fit. Kita mo yung heart rate mo. Kita mo yung time, yung calories burn. Ito pinaka-importante yung nasa taas eh. Yan yung mga zone 1, zone 2. Lipat tayo ng station. Station 2. Station 2. Let's go! Tapos na sa station 2. Last 8 minutes. Let's go! We're done. 30 minutes. Shit. We're dead. Teka, yan pala, isa pang magandang function niya. Makokontrol mo yung music just in case nag-run ka. Instinct 2. Garmin. 3 years na. Baka solid na. Anong paborito mong stat sa smartwatch mo? Heart rate? Heart rate lang talaga. Tsaka hindi ko na nagagamit masyado talaga. Tingin ako na lang siya ng heart rate ngayon. Heart rate na. Yun yung pinaka-useful para sa'yo. Sleep score. Ay, oo. Totoo. Ito, endorser to nung Pinoy Active. Garmin Phoenix 7. Going 2 years na. Yung Garmin. sleep score. Sleep score. Yes. Bakit sleep score yung Kasi the best? Hindi ko pa nakukuha yung sleep badge ko. 1.5 year na Garmin. 1.5. Parang lahat nakaka-PR sa kung ano-ano. Pero never ko pang na-PR yung sleep score. Garmin Forerunner. Forerunner. Series 8 Apple Watch. Yan. No, patagal.
may basher. Wala pang 24 hours. Wala ako utangin. 50% ka na agad. Honest review sa mga smartwatch pala ito eh, no? Ano palang smartwatch mo? Apple Watch. Apple Watch. Ano yung lagi mong tinitingnan na statistics? Wala. Wala. Hindi mo tinitingnan. Dapat naman talaga yung smartwatch nyo may time. Na, ano pong smartwatch nyo? Oh, I don't Garmin. have anymore. Nasaan yun? Care of Jajamar. Ay, nabalik ko po yung Garmin. Merong Garmin na hindi ko naman din. Saan yung pinili? Balik ko sa Japan. Kasi nakalagay sa warranty ay sa Japan lang. Kung saan pinurchase. Yan. Anong favorite nyong stat sa smartwatch nyo? Tingnan ko, every morning is sleep. Ako rin, lagi kasi siyang Yun yung pinaka... fair. Yun yung parang pinaka-useful. Sa akin yung recovery. Steps. Yung recovery, anong ina-explain niya? Kung kailan ka pwede na ulit Oo, yes. mag-workout? Oo, like kung sasabihin niya, ayan ngayon, 45 hours dumagdag. Pero kanina halos 15 lang yun. Sinusunod mo? Nasa color green. Sinusunod mo, Ma'am Lee? Parang blanco. Almost always. Kayong yung steps. Ayan, busy na sila sa smartwatch nila. Oh, ayan na. Ayun, 45. Ayan, ikaw daw, Gika, sumagot Ano, G, sa'yo? Sa akin, heart rate. Tinitignan ko kung baka zone 5 na ako. During workout? Very useful. Nakakatingin ka pa talaga. Calories. Sabi, hinihingal ako weight. Masyado ko nang pinupush yung sarili ko. Yeah, sila po yung mga super lalakas dito sa Comrade. Super lakas. Super lakas magreklamo. Nag-watch. Ayoko na. Witness dyan si Coach. Ano yun? Ang tanong. Na sila yung mga sobra magreklamo. Lahat ng morning. Damay-damay pala dito. Yay! May guess. Titikman namin to. Pakita mo. Yan. Yan ay nabili namin tax-free sa harap ng BIR. Nagtitinda sa harap ng BIR. I love Philippines. First time namin papasok sa Pure Gold. Gano'ng katagal na ang Pure Gold dito sa Lipa? Hindi ko siya mailayo kasi maingay. Dapat malapit. Kaya nga, kailangan ko na ng mic. Kailangan ko na ng camera. Yes. First time na papasok sa Pure Gold. Ano kayong laman nito? Gold. Gold. Green. Naghahanap kami ng makakainan na hindi pa namin nakakainan. Kasi mahilig kami sa first time. Tamis ng unang tikim. Naka 10,000 steps kami papuntang Angels. Buy one, take one pizza. Yeah. Ganyan ang toppings. Buy one, take one. 465. 410 to. Pero magdadagdag ka ng 50. Magkaka plus 1 pizza. 50, 55. Oo nga no. O di ikaw na magaling sa math. Damat kasi nagdating. Thank you Lord for the food and the 60 million Lotto jackpot prize. Anong flavor niyan? Garlic parmesan. Garlic parmesan. Parmesan! This. Parmesan. Nalimutan namin mag-review kasi gutom na kami. Ubus na. Ubus na. Marami na. Sarap yung kanilang Big Mac. Masarap din yung chicken. Gusto ko yung hot sauce, di masyadong maanghang. Hindi ko kinakain yung crust kasi diet ako. 1, 2, 3, 4, 5. Jajan! Ito naman. Dessert naman. Tasty. Nasaan tayo? Ito ay mixture. Shake, 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 shake. Ito sa akin. Shake, Boba Sundae. Good combination. Bagay yung ano niya, caramel. Gilid, sarap. Ice cream with boba. Milk tea. Galing. Nice. Smartwatch ako ng smartwatch. Smartwatch nga pala yung
basta nako-connect sa phone, smartwatch na yan eh. Leading talaga ang Garmin. Talaga eh, ang Garmin talaga is brand na specific para sa sports, sa fitness. Pero kung tight ka sa budget, meron kang ibang mas priority bilhin. Katulad ko, mas priority ko na bilhin ang Osmo Action 5 Pro. Pwede naman tayong may maraming ang dami na ngayon na mas mura na Fitwatch. Tawagin na natin Fitwatch siya. Hindi ko alam kung tama yung term. Mas marami na ngayon na mura, lalo na sa Huawei. Yeah, in fairness naman sa mga review niya pati, accurate naman pati siya. So, hanap na lang din kayo kung meron kayong makikitang mas mura. Hanap na lang kayo ng reviews and i-check nyo yung accuracy niya. Kaya ako nagsettle sa kanya kasi ang hanap ko lang naman na stats basically is yung step counter, heart rate. Gusto ko makita na habang tumatakbo ako na may maintain ko yung heart rate na gusto ko, yung zone na tinatawag nila. Yung isang specific na ito, kaya ako binili to kaysa dun sa Huawei Fit 10 kasi gusto ko yung may GPS na pag tumatakbo ko hindi na naka-on yung phone. Pag nililink ko yung Huawei Fit app, pag nililink ko yung run ko from Huawei Fit app papunta sa Strava, babawasan siya ng mga ilang percent. So yun, dapat halimbawa tumakbo ako ng 10 kilometers dito, pag naka 10 kilometers na ako, kailangan kong mag 11 para sure na 10 kilometers siya sa Strava. Yun yung mga medyo downfall or yung mga negative. Kasi Garmin, pag Garmin talagang accurate siya pag nilipat mo sa Strava. I think it should. Sa price ba naman yan? Ayun, yun lang naman yung hinahanap ko talaga, yung heart rate, steps, at saka GPS. Parang pag meron kayo ng tatlong yun, parang okay na eh. So, pero yun ay personal. Kayo bahala kung ano yung hinahanap nyo. And usually lahat ng mga Fitwatch meron na rin naman noon. Actually yun nga, hindi ko alam kung magagamit ko ba kapag yung sobrang dami ng info na nandun. So hindi ko alam kung anong gagawin ko with that info. Hindi naman ako super professional na athlete talaga. Yun pala yung calories din, heart rate, steps at calories burned, tsaka GPS. Pero yung bonus na nakapagbago ng approach ko sa, kumbaga nakatulong sa akin na hindi ko in-expect, pag monitor niya ng ng tulog. So dito kasi nakikita niya kung ilang hours ka nakatulog. So yun, malaking bagay pala siya sa akin. Hindi ko in-expect na makaka-impact siya sa akin. Kasi nung nakita ko siya na shit, 4 hours lang pala ako natutulog, 5 hours lang pala ako natutulog. So mas naging aware ako na kulang ako sa tulog. Alam mo yun, mas na-quantify yung tulog ko kaysa pakiramdaman lang na natulog ako. Pagkagising ko, uy, maganda pakiramdam ko. Pero iba pala talaga kapag 8 hours yung tulog mo. So yun yung medyo challenging. Sabi nga, ang hirap personal best ng tulog. Yun yung basically masasabi ko na benefit sa pagkakaroon ng Fit Watch. Wow, the watch puts the fit in benefit. Yun yung benefit ng pagkakaroon ng Fit Watch. Mas nagiging aware tayo sa progress natin, na malaking bagay para mas ma-fuel yung motivation para hindi mawala. Kasi yun yung talagang mahirap yung consistency na mag-show up, yung consistency na i-push pa kung ano yung workout for the day or yung diet natin, di ba? So maganda na meron na mo-monitor natin siya, na-quantify natin siya, nag-gamify natin siya. Isa pa yon para mas ma-motivate tayo at mas maging consistent ang motivation. Yan mga kawala, salamat sa panonood sa episode na to. Ang haba nito, pero kung tsinaga nyo, thank you.